Ayan mga kadudoy, isang magandang maga. Tayo ngayon ay bibisita sa ating palay. Gawa ng kahapon ay umulan ng sobra-sobra mga kadudoy. Umapaw yung mga ilog. Umapaw yung mga ilog kahapon. O, tingnan natin yung ating kwan dito. Baka may mga na-landslide tayo dito na palayan ba. Gawa ng pati yung ating mga isda kahapon ay nagsitalunan doon. Umalpas doon sa pispa natin. O, nagkawala yung mga native ko na hito doon, nakaalpas, marami siguro nakawala doon. Buti yung ibang isda na yung mga puyo, yung tinatawag na puyo, na ibalik ko yung iba kasi nakita ko pa sila sa damuhan, pero yung iba talaga mga kadudoy ay wala. Dito may tubig, kaya kunin natin yun doon na tingnan yung mga palay natin, kasi baka mamaya nabuwal yung mga pilapil doon, walan tayo ng tubig. Tingnan natin. Grabe yung kuwan ng baha kapon mga kadudoy. Talagang buhos, bigla ang buhos, apaw yung kuwan, apaw yung ilog. Hindi na ako nag video kapon kasi sobrang lakas naman ng ulan. So grabe talaga yung apaw ng ilog kapon. Hanggang dito, tingnan nyo, mataas pa dito, pero yung hawi ng tubig mga kadudoy hanggang nandyan lang. Sumuntik na dito talaga sa itaas. So abot dito. Abot dito mga kadudoy. Dito sa inapakan ko, malayo pa yung ilog, sa baba pa. Kala mo lang maliit na ilog to, pero pag bumaha naman ay sobrang apaw to. Ayan, kuha na yung daanan natin. Tabasan muna natin mga kadudoy. At mahirap na dumaan. Tama yung hawi-hawi yung mga kuwan, mga damo hanggang dito mga kadudoy. Dito sa ibabaw talagang hanggang dito yung tubig kapon. Tingnan natin kamera natin na blurred. Hanggang dito, mataas hanggang dito mga kadudoy. Andun talaga sa taas ng tubig kapon. Sobrang taas niya. Kahit maliit lang yung ilog namin, pero pag umapaw yan dito talagang kuwan naman, sagaran pag umapaw, biglaan. Tamo ang liliit na lang pag ganito lang siya, pero yung apaw niya ay hanggang dun talaga sa ibabaw na yun, yung apaw niya. Kita mo yung kuwan ng, makikita mo naman yung hawi ng three fingers mga kadudoy sa ibabaw ng kawayan, hanggang andun yan. Tingnan mo yung pinagdalhan niya yung kuwan, pinagdalhan niya ng dagot-dot, andun sa itaas, ang lampas tao andun yun. Maliit lang yung ilog namin, pero pag umapaw hanggang dun yan, sa ibabaw ng kawayan. Yung mga dagot-dot niya. Grabe yung kuwan niya. Biglang buhos talaga ulan kapon mga kadudoy, sobrang lakas. Nagkanda sira-sira yung mga ginagawa kong pilapil doon sa bagong palayan natin kahapon. Kaya kahit silim na kahapon ay ginagawa ko pa rin yun doon, kasi mauubos yung tubig ko doon kawala pagkuan. Hindi ko yun doon ginawa hanggang dito sa taas. Tingnan mo naman. Hanggang dito ba naman? Hanggang dito. Dito yung putik niya maabot siya dito. Pasok yung tubig dito mga kadudoy. So tingnan natin yung palayan natin kung pag-ipon ba ng tubig. Magandang balita mga kadudoy, nakaipon siya ng tubig pero hawi-hawi naman yung natin, palay. So nakapag-ipon tayo ng tubig. Sumisinip pa nga kaya apak-apakan natin para tumibay. Sayang yung tubig pag wala, matuyuan to. Kunin rin, dasik natin ba, kasi sayang tubig kasi mawala to maganda to mga kadudoy kasi tubig yan si Gagaw. Tinitingnan niya rin yung palay natin. Tanungin natin yung bahay niya, naubos ng tubig. Ayan mga kadudoy, first time ko ito na saksihan. Yung baha kahapon ay umapaw dito sa palayan natin, dito sa Sambag. Umapaw talaga, umakyat talaga sa palayan. Grabe tubig kahapon. Hanggang dito, hindi pa to nangyari na umapaw yung tubig dito Ngayon lang, ayan
Umapaw talaga yung tubig. Oh, grabe. Umapaw talaga. Buti lang hindi niya to kinuha tong buong lupa na to. Tingnan natin dito. Oh. Mga karudoy, umapaw talaga hanggang dun. Grabe lakas tubig. Ayan mga karudoy, isang magandang maga. Dito tayo ngayon sa ating bagong tanim na palayan. Magkakasaboy lang natin dito. Ayan. So, ito yung ating palayan ngayon. At least nakapagtanim na tayo lahat. So bali pangatlo natin itong portion na palayan. Pinantahan ko ngayon kasi madaming manok. Tinataboy ko muna yung mga chicken kasi maaga pa yung mga chicken magano. Ay, yan mga karudo, kunan muna natin tong kung dito masyadong matubig. Parang mabilis mamupa ang tubig dun kasi may sinip matay yung mga binhi natin dyan pagkon. Dami ng tubig ngayon mga karudo. Nagkaraan mo ng tubig doon. Ayun, sobra naman sa tubig. Hindi mo na kailangan maraming tubig, pero kung kailangan mo ng karaan, unti mo ng tubig. So ito yung ating ngayon, 1 week na mga karudo. Malaki naman ito siguro. Ang kanila dito maganda, no? Kasi ang daming manok talaga yan. Siyempre napakapaka nila tingnan mo yung mga sa tabihan, no? Mga manok kasi pagkuhan kahit na kuhan, sige kahanap ng mga insekto sa gitna ng palayan yan. Kaya doon naman lang yung mga karudo. Doon yung anuhan talaga ng mga manok gustong puntahan kasi walang tubig. So medyo malaki na yung pilapil natin dito. Next crop lagyan pa natin ulit ito. Daming water lily, bilis tumubo. Dito mga kadudo, ikuan to dito, itatawag na luyan. Ano ba yung tatawag na yung lulubog ka dyan pag umapak ka dyan mga kadudo, yung porsyon na yan dyan. Kaya tingnan mo lang pala yan kasi dito kahit yung kwan dito, yung harvester, lumubog yun dyan. Nakalimutan ko na mga kadudo yung tawag sa putik na lumulubog yan dyan. Yan yung porsyon na yan dyan, lumulubog yan dyan. Puno na ng water lily yung kanal nila. Bilis mo yung gamit ng water lily dito. Buti nga lang hindi tumutubo sa gitna ng palayan. Yan. Dito mga karudo, dito yung favorite ng chicken kasi walang tubig, taas pati. Dapat yan kunan natin. Diyan natin to sa balang araw, kakanalan ko lang siguro yun dyan. Ano karudo, babay na muna at pupunta na naman tayo sa iba nating mga asikasuhin mamaya para tingnan natin mga pwede magagawa. Ganda ng init, grabe ng init ito mamaya. Bye. Okay na ito mga karudo, tanim na tayo dito. Ayan mga karudo, sa magandang hapon. Kung mapapansin niyo yung aking gamit ngayon ay hindi dito na, pinarking na namin. Yung motor natin ay inuwi ko na sa bahay, no? So lagyan ko ito ng mga used oil, yung mga ito mga karudo, para hindi masyado kalawangin. So panglagyan ko ito, maghanap ay buhusan ko lang ng buhusan ito mga karudo. Pahinga na yung ating gamit muna, tapos na yung trabaho sa palayan. Yan. So lagyan na natin ng mga oil to para hindi masyadong mag-stack up. Yan. Bye bye. Ayan mga karudo, natakpan na natin doon. Ito na yung ating mga motor. Ayan. Natago na. Ayan.
Yun. So ayan na. Ayan ating motor. Pahinga na sila mga kadudi, tapos na yung kanilang trabaho. So ayan, babay na. Tayo ay magpahinga rin at grabe ang init. Ay mga kadudi, isang magandang umaga. Tayo magkape. Habang nagkakape tayo, mag-ikot-ikot tayo dito sa ating friend. Daming manok doon. Wala talaga yan doon. Binaha doon kapon mga kadudi. Hindi ko nga alam kung may mga natitira pa tong palay ko na ito. Daming manok doon itong magaw. Ubus yung bantod ko to. Parang hindi ko na nakita yung mga palay mga kadudi. Grabe yung baha kapon. Bahain dito. Ayan, lakas ng tubig doon. Samantalang nag-araro tayo dito. Hirap na hirap tayo sa tubig yan. Nawala kasi yung tirador ko mga kadudi. Tiradorin yung sana yung mga manok doon. Tingnan mo yung ng tubig dito. Hanggang ngayon dito lubog pa. Doon lubog din kaya yan. Ilang araw dito yan pagka hindi mabuhay yung palay dito. Kasi lubog pa sa baha. Kahit kasi lakihan ko siguro itong kunang pilapil na to. Hina talaga yung kunang tubig dito. Labas. Pinagmumulan kasi dito mga kadudi. Lakas talaga ang tubig galing sa taas. Ang problema natin kaya mamaya may gagawin akong kanal doon sa itaas yan. Lakas tubig galing din. Dapat dito sa kanal dadaan sa kabila yun pa yung pinako gagawin doon mamaya sa taas. Dapat maibalik ko sa kuwan yan, sa kanal yan dadaan mamaya. Tapos ako magkape, yan ang gagawin ko mamaya mga kadudi. Si Lucas sunod-sunod man wala, hindi na magkakape. Kasi lubog yan dito pag hindi ko yan tinanggal. Sasayang. Psst! Wala, ubos lang yung manok nandun sa buti dito mabilis sumupa yung tubig. Pero doon sa kabila hindi talaga. Maaga pa yung mga manok dito. Psst! Psst! Hindi pa naman marunong pag pag tinataboy. Parang mga bingi lang. Psst! Psst! Inapaw dito yung dito. Sira na yung tilapia natin dito. Psst! Maliit na manok, ayaw pa umalis. Psst! Lukas. Chicken. Yung mga kadudi, hawakan natin yung buti na lang matulungin si Lucas. Ayun mga kadudi, grabe yung perwisyo ng baha dito. So balang araw magkanal tayo dyan, kabilaan yan. So ngayon wala muna kasi galing sa tag-init. Grabe yung lupa noon ng tigas, hindi natin basta-basta makanalan ng maayos. Pero sa tag-ulan na lang kanalan natin ito back to back hanggang doon sa taas. Ayusin ko yun doon mamaya tapos ako mag-almusal muna ako. Grabe yung ng tubig kasi hapon dito kasi parang uulan na lakas pa naman.
Hindi pa nakadikit yung iba nating binhi eh. Ayun, oh. Kaya sa pool na sa pool talaga pag inulanan eh bago pa lang sabo yung ano natin. Hugas mo tayo ng paa mga kadudoy at napakadulas ng kuwan. Napakadulas ng putik sa chinilas natin. Wala tayong magawa nito pag hindi natin ginawa ng paraan na maharangan yung tubig dun sa itaas ay wala, lagi-lagi na lang ganyan yan tuwing hapon. Naubos yung palay natin mga kadudoy kapag lakas ng tubig oh. Samantalang yung paraan yun, wala. Yan mga kadudoy, babay na muna at pahinga tayo. Ay magkape muna tayo, mamaya ay gagawin natin dun. Ayan mga kadudoy, andito na naman tayo sa Anoy. Pupunta tayo sa Anoy. Tingnan natin palay natin doon, nalubog yun sa nakaraan din, umapaw yung tubig doon. Oh, maganda na yung palay nila dito mga kadudoy. Pag ganito yung palay mo, parang kuwan na eh. Parang kaganda na tingnan ba. Yan oh. Pag ganito na yung palay mo, maayos na eh. Parang sarap na tingnan, mag-aabuno-abuno ka na lang pag ganito. Tapos kunting insecticide. Nagbibilang ka na lang ng araw pag ganito eh. Hanggang anihan. Ang atin doon medyo late tayo kaya pero tingnan natin kung maganda na lahat ng tubo. Ubus na talaga dito. Kasi ngayon sakto ngayon kaludoy Sunday. 2 weeks na. Sunday din tayo nagsabo yan doon eh. So 2 weeks galing sa direct seeding yun. Doon sa kabila natin higit 2 weeks na mag-aabono na ako doon mga kaludoy pag dumating siya ng 21 days. 21 days kasi ako nag-aabono mga kaludoy gawa ng pag 15 days niya kagaya nito 2 weeks sobrang liit pa ng palay, hindi pa siya kuwan. Parang hindi pa siya dapat abunuhan. Masama sa sayang yung abono, hindi pa sisipa yung ugat ng palay pag ganyan pa lang, bata pa masyado. Dapat pag inabunuhan mo ay medyo sa tamang gulang na rin para ang bilis niya makahigop ng kuwan ng abono eh. Ayan, ganda ng palay na dito. Walang kabahid-bahid ng mga kuwan ng insekto kahit dito sa kabila mga kadudoy. Kapag taka ngayong season na ito yung palay ng mga tao parang hindi sila namumroblema sa kuwan, sa punggos o ano mang sakit sa dahon ng palay, wala eh. Puro berde yung mga tanim ng tao ngayon. Hindi kagaya ng karaan na pag ganyan yan mga kadudoy, makita mo na yan yung mga ibang dahon yan. Kuha na kaagad. May mga putol-putol na o naninilaw na yung ibang dahon niya dyan. Parang may mga virus na mga punggos na ba. May mga inaano na ng kuwan, sakit. Ngayon no, kahit na huli man o naunang mga tanim halos maganda yung pagkakatubo niya, hindi siya ganun ka kuwan. Hindi siya ganun ka sakitin. Iwan ko lang doon sa atin kasi yung variety natin dito mga kadudoy ay 402. 402 yung variety natin. At saka yung sa dalawang palayan pa natin doon sa ibaba ay 216. Dito yung 402 natin, bagong tanim natin to. Ay ibig sabihin ay kuwan ba, kakatanim na natin ng ganitong binhi ng 402. Sila dito nag-i-spray na oh. Tingnan natin. Ang katabi natin nag-spray na. Tayo wala man. Spray ah. Yan o. May nag-i-spray dun o. Medyo nahabol-habol naman yung palay natin doon mga kadudoy sa kabila o. Wala yung tubig dito. Yan. Grabe. Mga kadudoy o.
Ayan mga karudoy, magandang umaga. So ito ngayon yung ating karga, oh. Gagawin natin dun sa kanal natin dun. Bakbaka na ito ngayong umaga na naman mga karudoy. At tayo ay kuha ng ating trabaho para harangan natin sa tubig doon, no? Lagay lang muna natin yan dun. Pag kinulang mamaya, idi maghanap na lang tayo ng kuwan kasi sayang yung palay natin. Kinukuha ng tubig yung ating pinaghirapan. Binhi natin ay uubos, dinadala niya kasi hindi pa nakaugat pa. Hindi pa siya nakaugat, kinukuha ng tubig, sobrang lakas yun. Kaya gawin natin, harangan muna natin. May mga kahoy din naman tayo na hindi na ginagamit doon sa kuwan. Sa siya pagkuhan pa so ngayon, tukuran muna natin ng kuwan ng mga kawayan ba para paano ay may pangharang tayo. Lagay lang natin dun, kuhanin na lang natin yan dun mamaya pagkuhan. Hirap mga kadudo yung farmers daw tayo. Yun, ubos na mga kadudo. Naliwan na natin yung tricycle natin dito. Kuhanin natin ng susi, baka mamaya ay mga hindi magandang nilalang dyan, baka madaanan ng baliw at kuhanin. So ayan mga karudo, tingnan nyo na, ay yung pala ko pala, kalimutan ko mga karudo, may pala pala tayo dito, aray ko. Ako ay nakapag-almusal ng mga karudo, noodles ang ulam saka itlog na pula. Wala kaawa yung palay natin. Ayan, tingnan naman ninyo. So yun yung ating trabaho. Ayan yung lakas tubig. Nung nakaraan walang tubig dito. Ngayon sobra naman yung tubig. So ayusin natin yung kanal yung mga karudo yun. Ayan. So kayo ay iwan ko muna dito. Sabit ko na lang muna kayo rito mga karudo. As usual. Trabahong kuha na naman tayo dito. Wala akong baon tubig mamaya na lang. Uwi na lang ako pag inuha ako, lapit lang naman. Kuha na natin muna itong mga makuha mga kadudu. Mga kaunting mga kadudu, sabit ko kayo dyan. Pagpasensyahan nyo na, skip nyo na lang pag naumay kayo kakatingin ng ginagawa ko dyan sa baba at medyo matagal-tagal yan. Yan, hindi na muna kayo. Ako'y bisi-bisihan. Iwan ko rin tong ating bag dito na maliit kasi mabigat din to sa diwang ko Yan, iwan muna natin dyan. Ipala muna tayo kasi may ano ng tubig dyan, may hose, may linya ng tubig. Dandahan natin. Bakas. Hindi talaga natin kuhan dito. Init na. Try muna natin ayusin yung pilapil mga karudoy. Pag naumay kayo mga karudoy, skip nyo na lang yung video ko.
Aray ko. Ayan mga kalode, patayin muna natin yung video natin. Sobrang haba yan. Update ko na lang kayo mamaya pag okay na. Bye bye. Ayan mga kalode, pawis na tayo. So ito ang gawa natin mga kalode. Pinalinis na natin yung tubig papunta doon. So kung mapapansin ninyo, ayun na, wala na yung napunta dito sa palayan natin. Pero kailangan natin lakihan to dito. Kasi pag lumakas ang baha, dito yan aapaw pa rin. So nagkukay ako ng lupa doon. Lalagay ko dyan. Lalakihan ko yan dito hanggang dyan. Pag napagod ako, babalikan ko na lang mamaya. Pero importante inalihis ng tubig dito para hindi masyadong madamage yung ating palay. Yan lang muna kaduli ang ating update dito. Yan, hanggang sa magutom na ako at mauhaw tsaka ako uwi. Bye. Ayan mga kaduli, magandang maga. So magpakain tayo ng fish natin dito. Diyan sila, tingnan natin. Yan, sama natin si Lucas, oh. Namamayat na si Lucas. Ayan sila mga kaluluy, oh. Galing sila sa kabila, yan, oh. Pag alam nilang may pain na dito yan, oh, kahit mga hito, nakain yan. Natakot sila, siguro may aso, oh. Yan, yun sila, ang dami nila dun, oh. Natakot. Dali ka, Lucas, dali ka. Listen. Takot yung isda, eh. Hindi ka dyan. Ito naman, parang lambing pa, yan, takot na yung isda. Yan ka lang. Yan. Takot yung isda sa'yo. Takot na yung isda, hindi ka dyan. Dami yung fish natin, oh. Yan, oh. Yan. Ang dami na nila, oh. Yan, oh. Natakot yan kasi may aso, eh. Dami, oh. Yan. Yan ka lang. Ito talaga. Loko dyan. Good boy lang ito. Good boy lang. Loko ka dyan. Ayan mga kaludoy, pakain muna tayo ng isda. Ang dami nila dun, oh. Mali, tingin si isda. Pag maaga kasi mga kaludoy, yung isda parang ayaw manginain. Naglutang lang sila, yun, oh. Dami, oh. Kumaripas na. Mga kaludoy, pakainin muna natin. Ayan mga kaludoy, ang tapos tayo magpakain ng isda natin, punta muna tayo sa palayan natin dito sa kabila, ano. So kabisado na ninyo yung lugar dito na dinadaan-daanan ko. Mababaw na tubig mga kaludoy. Ang ganda na siguro mag-ano yan ng isda, oh, manghuli. Kasi kakatapos ng baha, eh. Yung tawag doon, pinasarahin natin mga kaludoy na kasya. Tingnan mo hanggang dito na dinala ng tubig. Layo na ng ano niya. Grabe kalakas yung baha. Di ba? Kung maalala niyo doon sa iba nating mga vlog dati, yung akasya doon yun galing sa itaas, ang layo. Pero tingnan mo naman yung ano. Hanggang dito na yung ano nyo. Dinala niya na yung akasya rito. Grabe kalakas tubig. Tangay-tangay niya na yung kasya natin. Ang kaludoy, marami ng tubig yung kanyan, ilog. Ay, namumulaklak din pala yung tinatawag mga kaludoy na kahoy na uyakya na yan, oh. Alam nyo ba yan? Uyakya. Ang tibay yan mga kaludoy. Pag pang bahay ninyo yan, pag yan ay magulang, native yan na kahoy, eh. Tibay yan. Grabe katibay yan. Pag medyo tumanda na yung puno na yan, madry na yan, grabe yung kanyan. Kahit pakuan mo yan, liko yung pako dyan pag pinaka ko ng kahoy niyan. Uyak yan. Kaso maliit lang, di mapiding kuhan ito mga rin. Kung pangit yung puno nyo, hindi maganda na kuhan. Pag halimbawa gawin mong tabla yan, pangit, hindi masyadong kuhan.
Tingnan natin yung ating palay dito mga kaluluy. Kasi next week mag-aabono na tayo. Gastusan na naman to. Oh my god. Tingnan mo dito. Naka yung tubo ng palay natin dito sa gilid oh. Maraming hindi na kuhan. Paano kaya to? Kailangan natin siguro magpahulip no. Pero kunti lang naman eh. Pero wala oh, itong dito talaga oh. Manaka talaga yung tubo ng palay dito. Parang dapat man lang eh tingnan mo doon oh, kahit doon oh. Manaka din. Ano kaya nangyari yan? Nababad siguro sa tubig. Hindi naman masyado ah. Hindi naman ano yung tubig, bakit? Sobrang kon. Manaka yung tubo talaga. Ups. Pero di kuhanin natin mga kaunting damo sa palayan natin kasi pag kala mo lang ngayon yan eh kaunti, pero pag nalipasan ng ilang araw yan malaki niyan. Dito siya naglagay naman. Oh mga karudoy, oh, puwang-puwang yung ko natin. Manaka yung anong palay natin bro. 2 weeks. Ano ba yun? Friday 2 weeks. Sinong Friday? Linggo. Ay Sabado, Linggo, Lunes. 2 weeks and 3 days. Ito na yung kuan niya. Ito na yung itsura niya mga karudoy. So kung mapapansin man natin, yung damo ngayon ay hindi naman gasinong maraming damo. Kunti lang. Hindi kagaya ng ibang season dito na maraming damo yan eh. Pero hindi naman siya ganun. Kung pansinin nyo, hindi pa masyado naninilaw yan. Pero pagdating yan ng kuan, kailangan talaga natin yan na magkuha ng abono. Bibilangin ko to mga kuan. Siguro sa next Saturday, Sunday, kailangan na ito magkuhan. Ako na natin ang abono ito mga kadoy. Pag tiningnan mo kasi yung palay, pag medyo may yellowish na siya dyan, ibig sabihin yung lupa ay hindi ganun kaganda. Kahit dito naman oh, kunti lang naman yung mga damo mga kadoy oh. Dito nga sa kabila oh, kakatanim lang. Yung damo dito hindi naman masyadong madamo. Tama lang man din to pag kita mo yung pala natin mga karudoy, alam mo talaga yung ano eh, sa lupa ba na bansutin. Tingnan mo, walang ka nutrients yung kwan. Alam mo talaga eh, kasi payat at dilaw yung kanya. Palang yellow green yung dahon. Kasi pag yan ay mataba, kwan yan, pag tinignan mo sa malayo parang nagbibirdi talaga. Hindi talaga siya na ano medyo birdi talaga ng sobra. Pero tingnan mo yan oh. Pag yan oh, yellowish, wala yan. Hanap na naman ng abono yan. Pera na naman yan. Hindi siya ganoon kataba yung lupa natin sa mga karudoy. Pangit. Kahit hindi naman masyado yung damo niya karami oh. Pero kung matingnan mo talaga yung palay natin, hindi siya ganoon kabirding-birdi. Hindi kagaya sa iba na parang pag tiningnan mo sa malayo eh, green na green, wala kang makitang masilip na yellow green. Yung atin oh, papayat. Tanaw mo sa malayo yan eh, pag medyo yellow yung palay, wala yan, payat yan. Pag medyo yellowish yung palay, payat yan. Kaya hindi pa pwedeng ganun lang yung kwan. Buti nga dito tapos nilang araruhin to. Wala, useless nitong irrigation mga karudoy. Wala nang kwenta to. Sira na yan. Hindi na anuhin ang wala. Wala na yan oh. Tingnan mo yung wala na. Hayaan na lang nila yan. Ganda ng proyekto ng kwan pero wala, bulok
talaga yung sistema dito sa Pilipinas. Kahit anong gawin mo talaga, bahala sila dyan. Tignan mo yung palay natin dito. Yung kahit doon sa kabila, oh, ang payat. Hindi ko alam kung bakit nga ganun. Hindi naman masyado marami damo niyan, pero payat talaga. Ang payat. Alam mo talaga pag payat kasi pag tinitingnan mo pa lang yellow green yung dahon eh. Kasi pag mataba yan, nakikita mo talaga ng kwanding yan. Berding berdi at saka parang ang lusog ng puno niya. Ngayon wala talaga. Hindi natin alam ba't ganun. Yan lang natin. Eh buti nga dito ngayon, aabot na ng tubig, oh. Kaya hindi naman to maraming damo ngayon mga karodoy. Medyo okay yung problema natin sa damo. Yung problema lang natin kung paano to tataba yung palay natin. Siyempre aabuno naman tayo niyan. Tanggalin natin yung mga maliit na damo mga karodoy, kasi pagdating ng alin? Lukas, alis. Bilis kasi mahaba to eh. Ilang kuwan to, mahaba na to. Putol-putulan lang natin para hindi siya ganun kabilis tumubo pa. Sa susunod na linggo, dyan na yan sa kuwan eh. Dyan na sa gitna ng playan. Ayan mga karodoy, babay muna tayo, mag-ikot-ikot lang, no. Ay, okay naman yung kuwan natin dito, pero hindi masyadong ano yung mga damo. Yung problema natin kung mag-iabuno na lang tayo sa sunod na araw, na babay muna at ako yung mag-ikot-ikot muna. Ayan mga karodoy, yung ating mga lemongrass, oh. Daming mga baging, pero atin na itong hinawanan. Ayan. Yan. Sumawa na ang tataba ng mga karudoy, mga abutin pa to ng ilang buwan. Sobrang dami na nito. Pwede na natin itong ibenta sa naglilitso ng manok. Pero ngayon, panan muna natin. Hawan-hawanan muna natin. Hindi na. Tingnan mo naman. Ay, mayabong na sila. Bawasan na natin ang damo para mabilis lumaki. Ayan. Yung papaya natin dito, nung nakaraan, marami tayong papayang itinanim pero isa lang yung nabuhay. Hayaan na natin. At least may nabuhay tayong isa. Para pag may mga kakainin tayo dito. Yun naman ang mga lansones doon, oh. Hindi natin hawanan. Sa susunod na araw na lang mga karodoy yan. Medyo gutom na kasi ako. Uwi na ako at makapag-almusal. Pero yung lemongrass natin ang tataba na, oh. Ayan. Ang ganda na ng tubo nila. Ayan, hawan-hawanan natin ng kunti. Dami na, oh. Tataba pa yun mga karodoy habang tumatagal. Kasi tag-ulan na eh. Ayan. Ay, may papaya tayo doon mga karodoy, oh. Hawanan pa natin, sayang. Kinakain siya ng damo. Ayan. Ayan. Pero lumalaban din naman. Ayan. Yan. So, ayan o. Yan. Kung makikita ninyo. Yan. Dalawa pala silang buhay dito mga karodoy. Maganda tong papaya natin mga karodoy. Malalaki itong kanya. Binhi. Yan.
kuha natin. Dalawa sila. Pagdating ng panahon mapakinabangan din natin ito. Yan ang laki. Laki na sila, dalawa. Ay mga kaluloy, babaya. Lucas, ano? Pagod ka na? Uwiin tayo. Ito talaga yung kwan ko Die hard na best friend Mamayat nga lang. Sige na, babay na. Ayan mga kaluloy, isang magandang maga. Itang hali na pala. Wala akong damit, pasensya na kayo kasi grabe yung init. May ginawa kami kanina, nagpalit ako ng linya doon ng kuryente, no? Saka sa karawasan, tapos pinalit na natin. Kaya ito na muna yung una nating withdraw doon sa karawas natin. So anong date ngayon is 27 lang. So bali hindi naman ito inabot ng 1 buwan. So ito yung naging pera niya. So bibilangin ko ito mamaya. Paalam mo lang sa inyo kung magkano ang nalaman ito. Yan yung una nating una nating kuha doon sa karawas natin. Pinalitan na rin natin yung hose doon ng maganda kasi para hindi naman nalugi yung nahulog doon para malakas yung tubig. Yan, bilangan muna natin. So 60 lang guys, 60 ang kuan, 560 yung hindi na naipadala. Proceed naman tayo sa mga bagong lima. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mas matangkad itong kuan. Mas makapal siguro ito. Yung nasa pala, doon pala ang kasama namin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kailan ako sa paluwagan? Siguro, akala niya, kasali din naman ako. Nagsabi siya, July. Ngayon, kada inaabangan ko yan, ako malapit sa July. Sabi ko, magpakain ka. Dahil meron ako sa paluwagan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
20, 30, 40, 50, 60, 70, 85, 80, 90. 90 lang yun dito. So ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 1490. Yan. Tagal ko magbilang ah. Yan mga kaluli, 1490 laman. Ayan mga kaluli, isang magandang tanghali. Umaga tanghali. Dito tayo ngayon sa shop. Papakain tayo ng isda mamaya. Ay, saan ba yung kuwan ko? Dito pala. Yung ating pakain. Tingnan natin mga stock tayo dito mga kaluli. Dito natin na-ibigay tayo mga stock natin. May nagawa tayo ngayon dito. Mga modern chair. DC. Meron tayong mga paggawa ngayon mga modern chair saka lamesa. Mga kaluluwa, pakain muna tayo ng isda natin. Yung ating mga feeds kain tayo ng fish. Ay mga kaluluwa, dito tayo sa ating bahay-bahay. Ayan, dito na yung pain natin. Zoom natin konti. Ayan, ayan na sila. Lagyan natin ng isang takal na puno. Yan. Tapos sahaboy natin. Ayan na sila. Ang hingi na yan eh. Ayan na. Yung iba na takpuan pa lang dun. Nahabol pa lang ba. Ayan. Lang bilis mga karuloy lumapad tong kuha na to. Yung tawag niya. So lagyan natin ng dalawang puno mga karuloy. Bahala na sila dyan. Dalawa lang yung binibigay ko mga kaluli para hindi na tayo makuhan sa pakain. Malapit na mag ano yung pan natin higit lang ito 1 buwan. Pero ano na sila, yung kangkong at saka yung mga ano, ang bilis na mapuno. Tingnan nyo naman yan. Puno na yung ano ng pan natin. Kabilis nito dumami mga kaluli. Kaya ang dami nang kakainin. Kinakain nila ugat niyan parang lumot kasi yung ugat niyan. Kaya kinakain din ng isda yan. Ang ganda, andun sa kabila, ang dami din, bilis din dumami. Siguro wala pang 5 buwan, puno na to. Pero gawin natin mga kadoy, tanggalin natin, tapon lang natin doon. Kasi masubra talaga siya, ang bilis na dumami. Lumalapad agad. Yan yung isa nating malaki. Yung mga hito, hindi lumalabas mga kadoy. Ay, doon, lumalabas din sila. Yung hito ko dito mga kadoy, native ito hindi naman ito nangangain ng kapwa nila isda kasi pag yung African yung mga delikado yan makakainin nila yung maliit. Yung hito lang talaga sa ilog. Pag lumaki sila edi pang ulam na lang natin yan. Ano, ang bilis lang Manila ng ano makuha yung ating mamaya pa nila kainin yung mga kaluloy kasi minsan pag bagong saboy kasi matigas pag lumambot-lambot na maganda na nila kainin yan, kinakain nila agad. Yan mga kaluluwa, babay na muna at yan na muna yung ating kuwan dito. Pwesto, malilim na dito kasi meron na tayong puan. Yan. Tapos yan yung ating mga kamuting kahoy na laki naman balinghoy ba. Hanggang paikot yan. Balang araw maglilim naman talaga yung pag tumaas na. Yan. Hintayin na lang natin na tumangkad ng tumangkad din talaga. Para maganda-ganda na yung ating paligid malilim na dito. Yan, abangan lang natin kaka-spray dyan para hindi gumabat uli hanggang dun. Balang araw kaya natin. Yan. Bye. Ayan mga kadoy, isang magandang umaga. Kasama natin si Lucas at si Yuki. Ayan Yuki na. So dito tayo ngayon sa palayan natin mga kadoy dito sa Anoy. Medyo maganda-ganda naman na yung epekto ng abono natin dito. Nakapag-abono na kasi tayo dito. Lucas, takbo. Saka yung mga damo naman ay hindi naman karamihan. Minimal lang kung baga. Okay ito kaysa dati na napakaraming damo. Ngayon okay naman siya. Yan. So antabayanan na lang natin ito. Pagka nito kung ano ba yung mga dikit-dikit na sakit dito, pero sa tingin ko parang wala naman siguro kasi maganda naman yung daon ng palay natin. Wala naman siyang mga
kung ano-ano tayong nakikita masyado. Kaya maganda ngayon ang inaanuhan na ng tubig. Ay ipunan na ng tubig na. Sumlaki naman karudo yung ang isang porsyon natin dito, no. At doon sa ilong bukid ay galas ganun natin kalaki. Kasi nauna pa yun dun. Yung maliit na lang natin ayun dun sa yung tawag dun sa suong. Yun, pangalanan natin yun sa suong, yung pangatlong palayan natin. Ito maganda-ganda naman yung ng palay dito. Yan. Yan. Kahit dito eh okay lang yung kwan niya. Dito may mga damo talaga na iba kasi hindi ito maabot ng tubig na karaan mga karudo eh. Yan, kaya pilyur itong mga andi dito sa taas niyan. Ayan. Pero sa kabuuan naman ay hindi naman ito masyadong kwan na. Ganun talaga kasi mataas yung ano dito. Hindi kasi ko kaya dito na maano ng tubig na karaan. Kaya ganyan yan. Yan yung mga chicken, oh. So okay naman mga kadudoy, mataas yung tubig kasi nilakihan ko kasi yung kwan dito eh. Yung pangharang dyan, oh. Kung mapapansin nyo dito, umaapaw yung tubig sa kabila, hindi siya kwan doon sa ginawa kong harang nakaraan. Kasi kung hindi ko to dito haharangan ng matibay, may kwan nga, oh, may tagos nga, oh. Hanapin natin mga kadudoy. Apakapakan natin sa gilid kasi matagos eh. Saan kaya to? Sayang tubig eh. Ay dasik natin. Pakapakan muna natin kasi sayang tubig yun. Lakas ng tubig na malabas. Yan mga karodo, hindi natin nakuha, mayroon pa rin lumalabas dun. Hayaan na natin, marami naman tubig. Yan, malaki mo, mapapansin yung mga karodo, malawak yung puwang sa gitna, oh. Kasi nakaraan kasi hindi abot yan ng kwan tubig. So medyo may mga part tayo talaga dito na mababa. Hindi ko na kasi ito pinapahulipan mga karodo, same lang, babayad pa ako, mahalang bayad ng tao ngayon. 400 isang araw niya. Kaya na lang natin na ganyan. Ganun talaga pag saboy, hindi natin mapiperfect talaga. May mga puwang talaga yan. Ay Lucas, alis na. Kasi kung pahulipan mo ganun din, bubunutin mo lang naman yun, lilipat mo lang, so gagastos ka pa. Kaya na lang natin, ano. So mga karodoy, babay na muna at mamaya titingnan din natin yung sa kabila doon sa ilong bukid. Kasi sa sunod na araw mga karudoy ay nagpatanim na kasi ako ng mais doon. Bago ako umakyat doon ay tingnan ko kung tatansyahin ko na lang nabuhay na para makikita ko na yung mga kuha ng mais doon. Nabuhay na talaga. Ayan mga karudoy, babay na at tayo ay uwi na muna. Ayan mga karudoy, andito na tayo sa ilong bukid. Yan, oh. Mabilis na lumaki itong kawayang tinik, oh. May labong pa siya, hindi ko nakita, nakaraan yan sa ilalim, oh. Ang ganda sana kuhanin. Ayan mga karudoy, kung mapapansin ninyo eh okay naman na yung kuha ng abono natin dito. Yan, makikita din natin na okay na rin yung kuha natin dito sa ilong bukid. Sa pangalawang part ng palayan natin. Halos mas nauna tong ilang araw kasi Friday ito itinanim. Yung doon sa Anoy ay Linggo. So, medyo mas matanda lang to ng 2 araw. Kaya halos pagdating ng anihan eh magkasunod-sunod naman na ito. Kasi nga magkasing edad lang sila. Yan. So, maganda yung ng palay ngayon mga karudoy.
gawa ng laging may tubig. Yan. Saka medyo nakapahinga yung lupa, maganda-ganda yung kwan. Mawan kahit yung dito, hindi masyadong damo sa kanila. Sa atin din mga karudo, hindi naman masyado ng damo talaga eh. Meron man kakaunti, hindi naman masyado yung talagang tipong si Lucas ay inaasar ko na. Habulin niya yung ibon, di si Lucas maghabol ng ibon. Ayan mga karudo. Maganda yung green na green yung, tsaka yung mga naninilaw natin dito dati sa gilid oh. Kung ano na siya, nag-green na siya mga karudo, kumain na ng abono yan pag ganyan. Kaya magandang sign na yan. Maraming tubig ngayon kasi ulan ng ulan sa gabi. Kahit dito oh. So, hindi ngayon masyado madamo yung mga palay mga karudo. Kahit yung sa kanila rito ay wala nang damo. Yan, dati mga karudo, daming damo to. Pero ngayon wala na. Siguro may time talaga na ng season na hindi talaga nagaano yung mga damo, nagsisibol ba. At may time din talaga yan na hindi mo rin talaga yan sila makuan eh. Kahit anong spray mo, sa dami talaga nila. Pero ngayon eh okay naman. Paano eh maganda-ganda naman yung kuha ng palay ngayon. So pinano na natin kaantabayanan dyan pagdating ng mag-ano na talaga. Ayan, dito mga karudo eh pwede na natin isarado ito ngayon kaso wala akong dalang pala. Paano kaya ito na lang kaya isasara ko para kahit paano eh magkaroon ng takip. Natin kung uubra. At mabawasan yung ng tubig yan. Kasi pwede na natin ikulong to sa tubig ng karudo gawa ng kumain na itong abono. Kaya sasarado na natin ulit. Yan o. Yan mga karudoy. Babay na po at yan na lang. So huling kuhan ko na lang doon mamaya. Bisita doon sa kabila. Malapit lang naman sa bahay yun. At titingnan man natin ay maganda-ganda naman yung tubo. No? Wala naman tayo naging problema. Yung tanglad natin doon mga karudoy. Lumalaki na lumalaki. Hanapan ko to ng mapagbintahan sa Iloilo eh. Pag sobrang dami na ng tanglad ko dito. Gawin ko pa tong kwan eh. Gawin ko pa tong lipatan ng similya para maililipat ko. Sa ngayon kasi wala pa tayong time sa pag-garden dito. Kaya binabala ko tong baba na to. Sprehan ko yan dyan lahat. Yung sa katabi niya dito ako magsimula. Tataniman ko. Puro-purong tanglad dyan. Yan sa baba. Para pagdating ng panahon kung sobrang dami na talaga yung tipong pag nag-alok ka sa tao sako-sako na talaga yung mo ibibenta para maganda-ganda. Yung dito natin iba dati kalabasa to, wala naman akong nakuha noon sa kalabasa ko noon. Grabe ka sukal mga karudo, grabe talaga. Mabilis na patayin to pagdating ng kuwan. Na-isprehan ko to ulit. Kailangan natin tabas-tapasan yung daanan natin. Sobrang sukal na talaga. Hindi na tayo makatingin dito sa kuha natin.
tanglad natin, oh. Tataba na nila. Ating limon grass. Di ba? Mga kadudoy, taba na nila, oh. Yabong-yabong ng dahon. Ano natin itong mga baging na umakyat. Sa susunod na lang natin hawanan to, mahawang pa naman. Yung papaya ko dito mga kadudoy, lumaki na. Hindi talaga nakasurvive yung isa. Ilang piraso to eh. Yan, oh, isa lang ng papaya kong nabuhay. Meron yan dun, oh, kinain ng damo. Sayang, walang kasama. Ang ganda tong papaya ko eh, buhay na, oh. Hawanan ko ito mga kadudoy para hindi akyatin ng mga maliit na baging yan, ano. Yan na naman makabilis makapatay sa tanim pag umakyat na to sa ibabaw itong mga na to eh. Pero pag hindi nila akyatin yan, ilang buwan nataas na yan. Di ba Lucas? Loyal talaga to si Lucas, oh. Si Yuki umuwi na, iniwan na naman ako yung nakulukon yun. Yan talaga yung first time body ko eh. Kaso inaway ito ng mga aso eh. Namamayat naman eh. Kaya wala nilakas maglaban eh, no? Hindi talaga nauwi yan pag hindi pa ako nauwi. Si Yuki wala ang pakialam sa'yo yan. Sabihin ni Yuki dyan ka lang. Ako'y uwi na. Loko talaga si Yuki na yun. Nauwi talaga yun pag mag-isa. Iiwan na lang yung basta-basta. Hindi talaga loyal yun. Ito mga kadudoy, sa sunod na araw tabas-tabasan natin tong kwan dito. Makadalhan ko ng, huwag na natin mawirin. Kwan lang to. Hanapan lang natin ng yung spading lang ano natin yan. Giliran. Pero maganda naman sana pag mawir mga kadudoy. Maganda talaga yung ano, kinalabasan. Kaso magpapalit ako ng blade nun. Hindi pwede dito yung blade na matigas kasi may mga bato dito, may mga kahoy, masakit sa kwan. Dapat dito yung ano lang doon ay yung kwan lang. Yung tawag doon. Tamsi. Wala na akong pang sarado dito sa pilapil natin mga karudo. Yung bukon lang siguro, pwede na to. Kahit pa paano, tingnan natin baka may gagamba ba. Makagat tayo. Buko lang ng yung pang ano natin, okay na yan mga karudo. Yan. Bawasan lang yung ano ng tubig. Kasi nakakain na sila ng abono eh. Pwede na natin isarado yun. Yan, pangit yung tilapia natin. Ang bilis yumabong yung mga damo nya. Okay naman kadudo yung kwan. Abono natin. Talab din naman eh. Nakikita mo naman ang kwan siya, green. Meron man nilaw na kunti pero ito lang yung mga maliit na part. So, karamihan naman eh okay naman. Ayun o. Grabe talaga. Yan mga karudoy, babay na at uwi na tayo. Yan mga karudoy, dito na tayo sa last part ng ating akuan dito sa Suong. Yan, malapit lang to sa bahay. Ito mga karudoy, nalungkot ako kasi tingnan nyo naman, pundok-pundok lang mga palay natin kasi binahaan kasi yan. Yung hindi pa naka ano yung ugat ng palay, naiipon. Ayan, punta sa mga kanal-kanal natin, naiipon yung palay. Tinatangay na tubig hanggang dito. Pangit nung ano niya. Mga naka na lang yung naiwan, tapos yung iba doon sobrang kapal gawa ng inipon ng tubig yan, nabahaan kasi yan na hindi pa siya kuan. Tingnan mo yung pagkabuhay niya, hindi talaga maganda gawa ng nabahaan, gawa ng noon hindi pa natin naiayos yung kanal doon. Buti naman yan ngayon na iayos na natin, baka sa susunod ay maging kuan naman yan, okay naman na yung pinalabasan dyan. Ganun talaga, first time kasi natin dito hawakan tong palayan na to. Hindi pa natin na-maintain yung dapat kasi talaga i-maintain ako. Tagilid pati yung lupa nila, tingnan mo. Mababa dito, mataas dyan sa gitna. Hindi flat yung lupa eh. Kaya mahirap kunin. Ganito din dito. Ang taas doon, mababa dito. Kaya kailangan natin sa susunod talaga itulak yung putik papunta rito para maging pantay sila. Hindi pa pwedeng pabayaan na ganun lang kasi mahirap yung ganyan.
hindi mo mapapaganda yung pagkapapasok mo ng tubig. Yung sa kabila puno na ganito, yung doon naman hindi naman abot. Kahit dito nga tingnan mo walang tubig doon sa gitna kasi hindi pantay yung pagkaka sa lupa. Unti-untiin lang natin yan, wag na lang natin madaliin. Gawa nga ng siyempre first time na nating hawakan yan, kasi yung mga galing doon sa bundok na ng lupa, ayan doon pumupunta doon na porsyon, kaya mababa doon, mataas doon. Dito naman mababa. Mahirap gawin natin sa susunod dyan. Tulak natin ng itulak dito talaga ang paunti-unti para pagdating ng kuwan. Dito rin baba rin dito, ang taas doon hindi talaga maabot na tubig yan doon. Yan yung naging problema natin. Pero ganoon pa man, importante wag lang siya talaga nang napakaraming damo. Tingnan mo, tinangay kasi ng tubig yan bumaha yan, umapaw-apaw dito, kaya naging ganyan yung naging itsura niya. Sa susunod na lang, bawi na lang tayo sa susunod nito. Magpatulong na lang tayo kung sakasakali para ayusin itong mga pilapil, tsaka hanggang dun sa taas. Diba Yuki? Yuki na naman ang kasama natin nung umuwi na si Lucas sa bahay. Gutom na siguro yun. Yan, walang tubig dito. Tumatagos yan Malamang may mga leak yan sa ilalim ng kuwan kasi binubutasan ng kuwan yan mga kadudo, yung parang sili-sili tawag sa amin dito yan parang kamukha ng ba. Kaya hindi tayo makakag-ipon ng tubig ng sobrang taas dito, malalim. Dapat sa susunod talagang mataas dito pa talaga. Kulang pa to sa pag-maintain kasi. Dati kasi iba-iba humahawak nito, 1 year lang. Kung naman tuloy-tuloy tayo dito, di pagandahin natin. So, mga kadudoy, babay na. Yan na yung kabuuan ng ating check sa ating palayan. Ito na yung ating pinakabunso sa suong, maliit pa.